Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, Batas with Attorney Claire Castro. Today is December 22, 2025 at pangalawa na natin tong vlog, pangalawa nating topic for today. At medyo maaga, mga ka-clear, maaga. So pero tatry ko pa rin para mamayang gabi makapag live stream tayo. Mga clear, dito sa episode na to, makikita natin yung paghanga ni Mayor Vico Sotto sa good governance ni Pangulo Marcos Jr. Good governance with action. Ang good governance, mga clear, hindi lang salita. Hindi lang salita, kung hindi kumikilos. Kumikilos, hindi yung parang ano lang papogi. Daming ganyan politiko papogi, as if maraming ginagawa. Yung pala, papogi lang. Diba? Papogi lang. At walang action. Pero ang dating sa tao, uma-action. Pero walang action. Diba? Mapapansin niyo yan. Okay? Dito pakinggan natin kung ano sinabi niya. Kasi, humanga siya. Unang-una, di ba? Ang kalaban niya mga Diskaya, napakulong na. Di ba? Na hindi nagawa ng nakaraang administrasyon. Mga clear. Sige, pakinggan natin to. Share ko. Una, sana mas marami pang mahuli at mapanagot. Pero isipin na lang din natin, 6 months ago, hindi natin alam na ganito na pala kagrabe yung nangyayari sa mga DPWH projects. Diba? 6 months ago, wala kayo alam. 6 months ago, wala nahuhuli. 6 months ago, hayahay pa yung buhay ng iba. Pero nung sinimula ng Pangulo, actually July, August, September, October, November, December, 5 months pa lang. Yeah, anyway, 6 months ago, tama. Kasi 5 months may trabaho na yan. Kung hindi sinimula ng Pangulo Marcos Jr. to, wala, di ba? Wala. At hanggang ngayon, ito siguro kalaban ni Mayor Vico Sotto ng mga Diskaya na mamayagpag pa rin. Diba? Kaya, sabi nga niya, imagine mo, 6 months ago, wala tayo alam na ganito pala kalala. Diba? 6 months ago, hala ng mga Diskaya at na marami pang iba na wala na makakagalaw sa kanila. Diba? Impunity. Yan yung nangyari dati. Kasi na-pamper. Pampered sila dati. Build. Walang pakialam. Hindi naman walang pakialam. Hindi bigyan na ng power. Hindi binigyan ng authority. Tinanggalan ng authority ang LGU para ma-check pag nagta-turn over ng mga proyekto sa kanilang lungsod o lalawigan nila o sa distrito nila. Wala. Diba? Mga mayor, wala. Walang turnover. Bakit ginawa yun? Sige nga. Kailan ito ginawa? Sa panahon ni dating Pangulong Marcos at sa panahon ni dating Pangulong Duterte. Ba? Sa panahon lang ni dating Pangulong Duterte. Hindi ba nagulat pa si PBBM ang Pangulong Marcos Jr.? Wala nang turnover sa local? Kailan pa? So yun ang lalong nagpalaki ng ulo doon sa mga abusado. Wala na. Hindi na-check yung trabaho ng build. Yan nakakataka, di ba? Medyo tahimik talaga yung dating DepEd Secretary sa panahon ni dating Pangulong Duterte. Inaamin na, nalaman na, sinabi na ni dating Pangulong Duterte, maraming ghost projects. Pero may nangyari bang ito? Wala. Ulit-ulitin natin. Walang nangyaring ganitong pag-iimbestiga. Tuloy. So 6 months may nangyari na, sabi niya. Impunity. Kahit papano nasa tama ang momentum. Dalawa,
nasa tama ang move sa kanila, impunity, na wala nang makakagalaw at na marami pang iba na wala nang makakagalaw sa kanila, impunity. Kahit papaano nasa tama ang momentum. Oh, di ba? Dalawa, Nasa tama ang momentum. Pero, ito mga Krina, pansin niyo, si Vico kasi, si Mayor Vico is neutral. Hindi nga siya BBM, alam ko nga, Lenny ano siya Lenny Robredo siya, di ba? Pero marunong siyang mag-appreciate, marunong siyang tumingin. Hindi siya bulag or hindi siya nagbubulag-bulagan, tulad ng iba na pag against kay PBBM at let's say Maca Duterte, itong ginagawa ni Pangulong Marcos Jr., baliwala ito. Ano sabi ni VP Sara? Di ba? Walang nangyayari, walang napapanagot. Pero ba't na-appreciate ni Mayor Vico Soto? Na sa kanyang paningin, malayo na ang narating. Nasa tama ang momentum. Sino paniniwalaan natin? Isang Mayor Vico Soto o isang Vice Presidente Sara Duterte? Diba? Or mga Duterte at mga kaalyado niya na wala daw pa napapanagot. Si Mayor Vico Soto, kitang-kita na sa loob lang ng 6 na buwan. Nandito na. Oh. Huwag sana natin kagatin ang propaganda ng mag-asawang Di ba, pangalawa, tama sa momentum. Sana marami pang makulong. Ngayon, pangalawa, huwag tayong padala sa, huwag sana natin kagatin ang propaganda ng mag-asawa. Awa effect. ng propaganda ng mag-asawang Diskaya na sila ay small fish o biktima lamang. Small fish. Sabi ng AMLAC, mahigit 180 billion pesos ang pumasok sa mga bank account nila, 4 sa 180 billion. na kumpanya pa lang nila ang pinag-uusapan natin. Kung susuriin natin ng mabuti, hindi lang sila basta kontraktor. Sila ay naging tagapagpasimuno. Hindi lang isang administrasyon ang dinaanan nila. Lagi nilang pinupuntahan yung mga congressman, nagpapamiting ng mga chief of staff, tapos pinipresenta nila yung mga available na DPWH budget, lantarang nag-aalok ng advance, porsyento, SOP. Patlo, sabi ni Madam Sara, paano yung mga anak ko? Huhu. Sana naisip niyo yan bago niyo dinamay ang mga anak ninyo. Okay, tama yun mga clear. Kasi, totoo. Kailan ba tayo maawa kay Sara Diskaya? Maybe sana, oo. Pero, gusto ko yung point dito ni Mayor Vico. Bago kayo gumawa ng mali, isipin nyo kung may anak kayo. Kasi maapektuhan sila. Kasi ang nangyari yan, yung maling ginawa nyo, let's say pagnanakaw sa bayan, nakinabang yung mga anak nyo. Nakinabang yung pamilya nyo. So, ganyan talaga mangyayari. Diba? Maapektuhan din sila. Kahit bata pa sila. Kasi ginawa nyo at alam nyong mali. Alam nyong mali, pero tinuloy nyo. Diba? Tinuloy nyo eh. So, ito yung consequence. Kaya wag daw daanin, di ba? Wag daw daanin. Sige, tuloy tayo. Sa mga bago nyo dinamay, sana naisip niyo yan bago nyo dinamay ang mga anak ninyo sa mga kalokohan ninyo. Pangalan pa lang ng korporasyon, ginawa lang santo, pero St. Gerard, St. Timothy, St. Matthew, pati yung YPR. Si Matthew Carl, binili ang St. Matthew Corporation, 18 years old noong 2022, sa halagang 245 million pesos. Sana all may 245 million noong 18 years old. Hindi bababa sa 17 billion ang naging infra projects na nito. Si Gerard William Francisco, 18 years old, 2021, nagparehistro ng one-person corporation, Waymaker General Pero nun pag one-person corporation, mag-isa lang. Contractor, 50 million pesos authorized capital stock, 12 million pesos paid up capital. 2023 alone, naka 3 billion pesos ito. Property, bang usapan pa yan. Mr. and Mrs. Diskaya, hindi lang kayo nagnakaw. Tinulungan at tinuruan ninyo ang mga anak ninyong magnakaw. Oo nga. Kasi pinangalan sa kanila, di ba? Sana magsisi sila, magsabi na ng buong katotohanan. Pero sa nakikita natin, parang wala talaga silang patuloy pang nagsisinungaling. Paiba-iba ang kwento. Nung una, yumaman sa DPWH. Sa dulo,
Maliit ang kita sa DPWH, minsan lugi pa daw. Nung una, binanggit si Speaker Martin, pati si Zaldi. Sa dulo, ngayon, wala naman daw silang alam dun. Buti na lang, una na nilang pinangalandakan ng nakaw nila, kaya halata tuloy sila ngayon. Gumagawa pa rin sila ng kasamaan. 2 congressman na ang nagkwento sa akin na humihingi sila ng pera. Cash, kapalit ng hindi pagsama sa kanila sa listahan. Oh, humihingi pa talaga? Talaga? Nagawa pa kaya nila yung pagkakitaan na hindi sila sasama? Ano dun sa ledger. Ilan na rin ang nagkwento sa akin na tinatakot pa rin nila mga dati nilang empleyado para hindi tumistigo laban sa kanila. Blackmail. Huwag tayong tumigil. Patuloy natin gawin ang lahat na makakaya natin para mapanagot ang dapat managot. We all have something to contribute. Let's all do our part. Ito mga kaklira. Ito. Example to si Vico Soto. Natatandaan niyo ba? Yung unang binanggit ng Pangulo, yung sumbong sa Pangulo. Yung unang tinatag, sumbong sa Pangulo. Nanguna siya eh. Siya nang unang mag-submit ng mga dokumento. Siya yung unang banggit ng pangalan Diskaya. Siya yung unang kumaga sa Facebook niya, ipinakita niya kung ano yung mga transaksyon or maaaring papel ng mga Diskaya sa flood control projects. Diba? Matapang siyang nagpangalan agad ng tao. Eh yung iba ang tagal-tagal na nag-imbestiga. Walang nabanggit na pangalan. Diba? Puro ngak-ngak lang talaga. Ito si Vico Soto, yan, example yan, no? Nang gumagalaw. Gumagalaw na leader. Hindi puro papogi lang sa camera or sa media. Diba? O, yan yung hiling ni Vico Soto, mga kaklir. Okay? Una, in-appreciate niya na in 6 months, ito na nangyari. May napakulong na. Okay? Pangalawa, huwag kagantin yung drama, no? Ng mga Diskaya. Dahil kung talagang totoo yan, dapat din yung ginawa. Pangalawa, tinuruan niyo rin yung anak niyo daw na magnakaw. Kasi kasama eh, na-tolerate. Diba? Oh, yung pangatlo, ang sabi niya, ano yung pangatlo sinabi niya? Wait lang ha. Oo, nagpapabayad pa daw mga kaklir. Para hindi magsama ng mga politiko. Grabe. Eh kaya talagang ano to mga kaklir, ayaw ng restitution to. Ayaw ng restitution to. May gusto lang gawin na hindi mababawi yung kanilang yaman. Ano yun, magpapakulo na lang kasi mabawi ang yaman? Diba? Well, anyway, nakita natin kung paano na-appreciate ni Mayor Vico Soto ang ginawa ng Pangulo. Nasa tamang momentum daw tayo. Nasa tamang momentum ang pamahalaan patungkol dito. Okay? So, yun lang mga kaklira. Dapat ang Pangulo, hinahangaan, leader na umaaksyon. Leader na hindi lang pang media. Ha? Daming ganyan. Nagmamagaling. Tapos wala namang nagagawa. Okay, maraming salamat mga ka-clear. Again, sa aking mga MIBs. Okay? See you in a while. Bye-bye. Thank you so much.